Hello mga bata! Ngayon, may espesyal tayong bisita na nagkakaalam kung paano tayo inaalagaan ng Diyos. Mga bata, sabay-sabay nating batiin si Ellie the Caring Elephant! Hi, Ellie! Kamusta mga mumunting kaibigan? Ako si Ellie, the Caring Elephant. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng caring? Ibig sabihin nito ay ang pag-aalaga sa iba tulad ng pag-aalaga ng Diyos sa atin. Wow! Ang galing naman, Ellie! Talaga bang nakita mo kung paano tayo inaalagaan ng Diyos? Opo naman, nandoon ako sa arka ni Noah. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang lahat. Bago dumating ang malaking baha, sinabi ng Diyos kay Noah na magtayo ng isang napakalaking bangka. At nang dumating na ang tamang panahon, pinangunahan ng Diyos ang dalawang hayop mula sa bawat uri papasok sa arka. Mga leon, mga kuneho, mga unggoy, pati mga malalaking elepante tulad ko. Noong una, medyo masikip. Ang mga giraffe ay inuunat ang kanilang mga leeg. Ang mga parot ay sumisigaw. At ang mga oso ay humihilik. Sobrang ingay. Pero alam nyo ba, inaalagaan kami ng Diyos sa buong panahon. Binigyan niya kami ng mga pagkain, isang tuyo at ligtas na lugar na matutuluyan. At pinanatili kaming ligtas habang may dumadaang bagyo sa labas. At tulad ng pag-aalaga ng Diyos sa amin sa arka, inaalagaan din niya kayo. Ano man ang mangyari, aalagaan niya kayo palagi. Ngayon, ipadyak natin ang ating mga paa tulad ng mga elepante at maghanda na para marinig ang kwento ng Ark Amazing Adventure ni Noah. Isang araw, sinabi ng Diyos kay Noah, "Gusto kong dalhin mo ang dalawang hayop mula sa bawat uri sa arka, isang lalaki at isang babae. Kaya't kapag natapos ang baha, magkakaroon ng mga hayop na magpaparami at magpupuno sa mundo." Kaya tiniyak ng Diyos na ang bawat uri ng hayop, malalaki at maliliit, ay pupunta kay Noah. Mga leon, giraffe, elepante, at pati mga maliliit na kuneho. Lahat ng mga hayop mula sa bawat sulok ng mundo ay dumating sa arka. At hindi na kailangan maghanap pa si Noah. Dinala sila ng Diyos kay Noah tulad ng ipinangako niya. Mabuti ang Panginoon sa lahat. Siya ay may awa sa lahat ng kanyang nilikha. Ayon sa Awit 145 verse 9. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nagmamalasakit sa lahat ng kanyang nilikha, pati na sa mga hayop. Ang awa ng Diyos ay umaabot sa bawat nilalang at ipinakita niya ang malasakit na ito nang dalhin niya ang mga hayop sa arka. Ngayon, isipin ninyo kung gaano ito kahanga-hanga. Hindi kinalimutan ng Diyos ang kahit isa sa mga hayop. Inaalagaan niya ang bawat isa, pati na ang pinakamaliit na langgam at ang pinakamalaking elepante ay mahalaga sa kanya. Nais ng Diyos na tiyakin na sila ay ligtas, tulad ng nais niya na maging ligtas si Noah at ang kanyang pamilya. Ang bawat hayop ay may layunin at mahalaga sa Diyos. Hindi ba't ang 5 maya ay ipinagbibili sa 2 salaping tanso? Ngunit hindi ni isa sa kanila ay nakalimutan ng Diyos. Ayon sa Lucas 12 verse 6, ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay nagmamalasakit kahit sa pinakamaliit na nilalang at nagmamalasakit siya sa bawat isa sa atin. Ano man ang pakiramdam natin na tayo ay maliit o hindi mahalaga. Alam nyo ba kung ano pa? Katulad ng pag-aalaga ng Diyos sa mga hayop, inaalagaan din niya kayo. Sa katunayan, ang Diyos ay nagmamalasakit sa lahat ng kanyang nilikha. Bawat tao, bawat hayop, bawat puno, at bawat bituin.
At ang pinakamahalaga, ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin ng sobra-sobra. Kaya ipinadala niya ang kanyang anak, si Jesus, upang tayo ay maligtas. Alam nyo, ang Diyos ay alam na kailangan natin ng kaligtasan. Katulad ng kailangan ni Noah at ng mga hayop na maligtas mula sa baha. Dumating si Jesus upang ipakita ang pagmamahal ng Diyos. At kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, maaari tayong maging bahagi ng pamilya ng Diyos at manatiling ligtas sa Kanyang pag-aalaga magpakailanman.